Yes, yes guys, hello mga boss. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is March 16, alauna gis na ng madaling araw, Sabado. Na-miss ko kayo guys, medyo busy lang ako nito mga nakarang araw. Halos 2 days ata akong wala. Kasi 81 na siya guys. Parang 2 days. 2 days ang inaabot, dapat pang 2 days na staking natin today. Kaso may isang araw tayo na-miss. Kaya pumatong ba? Kaya mabot ng 81. Dapat 40, so 2 days nga. 40. Okay, so right. At yun na nga. Claim lang natin. Dating gawi. Bumagsak si EXS guys ha. Bumagsak ang Bitcoin from 4 million. Naging 3.7. Kumbaga, manghihinayang ka din sa ilang milyon na inangat niya, no? Tapos, ganoon talaga. So, 41 tayo guys. 41. Bilang ulit natin, stake lang ulit natin siya. At yun, wala namang bago. Ulitin lang natin ang ating ritual, mga insan. Malamang ang dami magko-comment niyan. Hindi ko pa nababasa yung kanina. Nasa office ako kasi chinek ko yung iba. Okay, so check muna natin si Bitcoin. Ano ba mga nangyayari kay Bitcoin, man? Puro na lang i-touch yun. Ba yan? Dito. Ito potential din to, no? Minomonitor ko nga to, si AEG. Ito nga ba yung minomonitor ko na Hindi ata ito. By the way, punta muna tayo sa mga nangyayari sa merkado. So, kung mapapansin nyo guys, nasa 160 plus na to nag 150 lang. Ibig sabihin, meron 10 trillion mahigit na nag-TP. Okay. Ayan, 3.7 Pero ang mga umangat ngayon, syempre, si Kuya Jupiter ba? Umangat si Kuya Jupiter. Ayan ay grabe si Solana Grabe. 10,000 na si Solana. Grabe, no? Grabe, 10,000. Ang dami ko nito dati. Ganun na lang maririnig nyo sa mga taong yung mabilis mag-TP. Nagti-TP ka agad. Hanggang compute na lang. Yung mga kasabayan ko noong 2016, ngayon hanggang compute na lang. Kasi ang aga nila nag-TP. Parang ako din, maaga nag-TP. Hindi naman lahat, kasi may Ethereum naman ako. Talaga yan. Ito show. 2020. 500 na lang show. Kasi ito na yung pagbagsak niya, guys. Kasabayan niya nung si Solana kasi, malaki na-invest dyan kay FTX. Si FTX ang investor kaya bumagsak si Solana, nawala ng tiwala sa Solana, or hindi ko na maalala or si Solana nag-invest kay FTX, parang ganon. Kaya bumagsak to bumagsak siya talaga ng ito ata yun, bumagsak ng bongga, parang wala nagtiwala sa kanya. Yung pala from 500 magiging 10,000, grabe yan. Ito pinakasagad niya 554, 34 o 534, di ngayon 10,000. Tingnan nga natin. Divided by 535 muna. Bam! 18 times. Kung nag-like ka mga 20 million dyan, guys. Grabe yun. 20 milyones. Grabe, 300, Ilang townhouse na to, Okay. So, ayun na. Puro panghihinayang na lang. Puro panghihinayang. So, ayan yung mga trend token, si Mantra, Book of Meme, grabe to. Checkan natin to si Book of Meme. Nag 400 times siya, Large gainer. Ayan, 50 cents pa lang siya, guys. Solana project. Pag Solana project kasi pag chinek mo sa Dextool to, isa lang ang nito Kumbaga, watchdog, tagatingin. Dextool, to ba yun? Ayan. Check natin pa rin, syempre. Sama ng pakiramdam ko na naman, men. Ganun talaga, negosyante, guys. Paibebang oras ng negosyante. Kumbaga, gusto mo nga talagang maging, yung negosyante kasi, yung mga employee kasi gusto lang nila yung 5 edit. 5 audit. Dami, Pero ang daming bumili, no? Dami kasi naka-open sa akin na kaya bagal Uy, ba't 5 audit kanina biglang nag-okay?
Baka yung ano yun, yung una kong pinace. Pero check pa rin natin, guys. Ano, nag-ano siya, no error, honeypot. Kasi isa lang nga yung watchdog kasi dito, yun ang pinaproblema ko pag Solana. Kaya mapapansin nyo, ano talaga siya. Parang ang ganda niya. Pero isang araw pa lang, 2 days pa lang pala to eh. Halos. Book of meme. Grabe, no? Yun siya, oh. Bam! Para kasi siyan gasa, man. Times 900. Times 9 agad, oh. Mula kahapon. Mula kanina. Grabe. Ang daming bumili sa kanya. Mga exchanger na mabibili mo na siya. Oh, GetIO meron na. Siyempre dito, Solana yan. Dex ng Solana yan. Bang, BitGet. Oh, bahala na kayo dyan. Megos nyo yung mga insan. Pero siyempre, eto kasi yung supply niya, maliit lang. Kasi yung iba na mga meme token, trillion yung supply. Yung iba naman, si Pepecoin, nasa 400 billion yung supply niya. Mga ganun. Billion or trillion. Basta, ito 60 ano lang, 68 billion lang. Liit ng supply niya, guys. Kaya 50 cents agad siya. Okay, bahala na kayo dyan. Basa na tayo ng komento. Shoutout muna sa 500 plus subscriber natin. Check natin, guys. 2 days ko kayo na-miss halos. 2 days nga kasi hindi ako nag-stick nung nakaraan. Plus ngayon, pang 2 days. Kagabi kasi antok na talaga ako. Kasi may maaga akong event. Meron kaming shooting range event. So, kumbaga isa yun sa hobby ko, guys. Firing. Ngayon lang ulit ako nakalaro. Ayan, 595. So, merong 595, guys, na ating subscriber. Shoutout po sa inyong lahat, mga insan. Okay, so alright. Basa tayo ng comment kay Anziu. Sir, may alam ko po ba paano ang bot smart contract? Yes, meron. Pero syempre, mahirap yan. Marami. Sa Fiverr, punta ka. Marami nagagawa niyan. Pero risky kasi yan, sir. Sa mga bot, wala naman talaga malupit na bot. Mas mainam mag-aaral ka na ng forex or futures trading na malupit. Kung mga bot naman, may mga bot na available kung sa trading ka sa forex. May mga, kahit BitGet merong tinatawag na copy trade. So, doon na lang. Much better yun. Okay? Soulful Trading. Thank you sa'yo, sir. Ganda ng content mo. Dahil sa'yo, na-inspired ulit ako mag-farm ng RON. Sa ngayon, 1 RON per day na ang goal ko. Goal ko this year, 20 RON per day. I hope ma-reach ko. Thank you ulit, sir. God bless sa'yo. And more blessings pa na dumating sa'yo para mas madami ka pang matulungan na kapwa natin na Pilipino. Ang ganda ng sinabi ni Soulful Trading. Shoutout po sa inyo. Angelo Antonio Aguilar 11. Sir, pwede pa check ng DFX Finance staking. Okay. Check natin mamaya yan dito sa Ron video. Kasi sa Ron yung comment niya Team Perez EW2LJ. Salamat po sa pagsagot ng mga tanong, sir, at pagbibigay liwanag sa tulad naming mga baguhan sa ganitong industriya. Shoutout sa iyo, sir. Justin Hauseyan Jiao Shan. Okay, boss, paano malaman kung saan maganda mag-stake? Kung ako, access kasi mararecommend ko. Sa ibang staking, hindi ko pa tinatry, sir. Ayun. May mga iba akong staking, pero syempre, hindi ko naman mararecommend yun. Mahirap. May mga website dyan para makikita mo yung mga staking tools. Saan ko ba nakita yun? Kasi ginagawa yun. Search mo lang, sir. Yun ang masasuggest ko. Ayaw kasi yung pabida-bida. Ayaw ko ng ganun. Pag hindi ko talaga alam, hindi ako magbibigay ng Siyempre, mahirap masira sa inyo, guys. Pag hindi alam ni Mr. KGB Crypto, hindi ko sinasabi. Angelo Antonio Aguilar pa rin. Ito nga. Yung mga bot ba dyan sa Dextol, sir? Yung mga nagbo-bot trading sa mga centralized exchanger? Anong tanong niya? Yung mga nagbo-bot trading sa mga centralized exchanger. More power, sir. Yung mga bot ba dyan sa Dextol, sir? Yung mga nagbo-bot. Iba-iba, sir. Kasi, kunyari, may mga token dito. Ayan. Makikita mo kasi dito yung guys sa baba. Ito.
Ayan oh, may mga ang lakas ng galawan ito ni ano. Check natin sa mga kung may mga wheels na bumili. Malamang mayroon kasi umangat eh. Ay, ang daming wheels na bumili oh. Oh, ito alauna, alauna 20 pa lang ngayon. O alauna 20 oh. Tuloy-tuloy oh. Puro wheels, grabe ito 50,000 binili niya oh. Oh, 50,000 oh. Ano to ah? On the spot to. 1 minute ago. Ayan, pero check natin kung bots. Hindi eh. Wala kasing bots sa Solana no. Parang wala. Walang bots sa Solana. Paano kaya yun, no? Ito, 21. Dami bumibili, guys. Anong meron sa'yo? Grabe yung binili ni Kuya. $50,000. Ayan, dami pa rin bumibili, oh. Oh, ito, $97,000, oh. Check natin yung wallet kung magkaiba, ah. Grabe yun, oh. O magkaiba sila ng wallet, guys, oh. Why? Anong meron sa'yo, men? Bakit ang daming bumibili nito? Makabili nga nito. Kaso nagpump na siya eh. Meron akong ano ngayon, 20 may available ng USDT, $20,000. Kanina ko pa iniisip kung saan ko ilalagay. Baka ito na nga yung signal, no? Daming bumili. 94.82. March 16, Sabado. Check nga natin sa mga susunod na araw. Dahil bumibili oh. Oh, 50 na naman. Nag-sell ito, unti lang. 50,000. So ito may bumili na naman oh. 122 na, 122 AM. Ito may bumili na naman 10,000. Oh, may nag-sell. Active yung ano niya, yung trading niya ngayon, guys. Active na active kasi top siya eh. Pansinin natin, ayun oh, top siya oh. Top siya sa pangilan na ba kaya to? Ito siya oh, top gainer tapos top din trending siya. Kaya maraming bumili, 400% inangat niya, guys. Lagay ko nga to sa favorite na mamaya na lang. Okay, so balikan tayo muna, tapusin muna natin ritual. Ano yun, yung pagbasa ng mga comment ng mga tao natin. So dun mo lang yung sa makikita. Possible ang naglalagay ng bot ay yung ano kasi yun, sir, nagte-trade sila. Sila yung bumibili at nagbebenta agad ng asset mo. Kunyari ako may bot ako na program, i-attach ko yun doon. Then siya mismo ang bibili at magsisell din hanggang sa umaangat-angat yung value. Yung bot naman sa trading ng futures, I don't know kung pareha sila, pero alam ko magkaiba yun, sir. Kasi ito naka-focus lang ito sa mga token na ano, na yung mabababa yung value. Master Ping, present, sir. Okay, Rising Kyle 6695. Boss, sa RON staking, malaki ba yung validators commission rate against APR? Commission rate nila, 'di ba makikita mo naman doon. 10% ata 'yon. Ito 'yun eh. Oh. Siyempre malaki pa rin ayun. Ito kasi APR, ito yung kita natin. Ito yung commission nila. Ayan. I don't know kung per year yan ibabawas, no? Siguro sa 10% nung kita. Hindi ko kasi nabasa yung ano nito eh, yung pinaka-details nito. Kasi kung dito ka nga naman bumili sa mga 20%, ito lang kikitain mo. Malamang kung yan ibabawas, di negative ka pa. So baka 20% nung kita. Ito yan yun. I don't know, pa-comment na lang doon sa may mga alam dito. Okay, so alright, next. Kay Josue, shoutout sa'yo, sir. Good day, sir. Ang healthy nung video nyo, sarap pakinggan at marami akong natututunan. Lalo na't crypto talaga gusto kong pasukin. More money to come. Ganda ng comment, sir. Shoutout sa'yo, sir. Saitama Recap 61623. Lodge, pa-check mo yung BTC Inu. Mukhang okay siya. So, ayun na. Check natin BTC Inu. Pagbigyan natin si sir. BTC Inu. 12 pesos. Ethereum base pala to. Ethereum base siya, guys. Tapos, check natin. Sa Uniswap pa lang siya nabibili. Check natin, mga men. At mabagal lang ang internet natin. Pasensya na kayo. Ano ba yan? Ba't ang bagal? Sayang oras ng buhay, guys.
Check natin. 94 lang kanina, 95 na oh. Tayo nakabili. 94 tayo nakatingin dun oh. Okay. Ito siya. Inuwet. Ayan na. Pass fat cut. Ayos yun na. Fat cut. Yung iba kasi guys ngayon, matatalino na rin yung ibang developer ngayon. Pag nakita nila na okay yung program at yun ang pinapasok, pinupondohan na nila. Ganda nito ah. Ganda sir, ayos to. No alert to. Mukhang okay naman siya. Creators balance. Uy. Ito maganda sa Go Plus, makikita niya yung creators balance. So ito yung may balance pang pera yung creators. I don't know kung token yan. Ay, owner's balance. Ayan. Importante kasi yung contract, hindi na mo-modify. Pag na-modify kasi itong mga to, medyo delikado. So, kaya sa tax modifiable, pag clinic nila at binago nila yung ginawa nilang 100%, di ka na maka-withdraw. So, pasok ka lang ng pasok, hindi ka maka-withdraw. Kaya yun. Dun sa mga naghahunt ng token guys ha, ingat-ingat din kayo. Siyempre, pera nyo yan. Ito, maganda yung contract nito. Maganda para sa akin kasi blue. Bihira lang kasi nagbo-blue check eh. I mean, yung audit. O, medyo okay naman to. Pero check natin yung website niyan guys ha. Check mo muna yung narrative niyan. Para saan ba yung token na yan. Ano bang benefits niyan. Check natin ha. So, si Bitcoin, Ethereum base siya no. Pero Bitcoin Ino. Ethereum base siya oh. Yun yung ano niya. Kaya ginawa yan, no? Check natin. Ito yung website niya. You want BTC 2.0? You get BTC 2.0. Here is BTC Ino. Grabe, Bitcoin 2.0, no? Sino kayo mga investor nito? Hindi siya meme token. Kasi karamihan ng Ino meme token guys eh. Roadmap. Eh, na rin pala yun. And then si market research. Pre-sell. Pero ulitin natin ha. Ang crypto volatile po yan. Kayo po bahala. Para sa akin okay po yung contract niya. Sir, check nyo BTC. Bago pa lang yan. Galing ni sir ha. Parang kahapon pa ata to. The Castro Gaming. Sir, sa farming ba ng Ron at Katana, need i-claim everyday or okay lang siya i-claim weekly? O okay lang naman. Ako kasi dati everyday. Nasa sayo yan. Pero ulitin natin ang farming sa Katana ng Ron. Meron po yan in permanent loss ha. Para aware ka doon, i-search mo lang sa YouTube. Ano po yung impermanent loss sa Katana. So makikita mo dyan, may mga kapwa tayong Pilipino na YouTuber na magaling mag-explain kumpara sa kay Mr. KGB Crypto. Okay? Okay, next. Next natin, Sir Neil, present. Ron Music Play, present. Art Viral, 5828. Sir, KGB, hingi lang ako ng idea. Paano kung magbe-bear market na? Anong maganda sa tingin mo ang gagawin sa nakastake? Paano mo Sir KGB Crypto na develop yung ganyang mindset, skills and heart set? Siyempre nag-start po ako nag-business 2009, mga December 2008, negosyante na ako niyan. Sa tanda ko na rin, ilang taon na ngayon guys. So wala namang, ang nakikita nyo lang kasi yung success ng tao, hindi nyo nakikita kung paano yan na-develop. Pero syempre lang naman kwento ko yung lahat ng buhay ko dito, hindi na, alam mo na, ayoko naman, basta. So, paano idea pag nag-bear market na, mag-unstake ka na sir, mag-TP ka na kahit paano, tapos pahinga ka ulit after 4 years. Hintay mo ulit mag-halving. Pagpa-halving kasi, bago mag-halving, after mag-halving, nag-bull market talaga. So, ayun yung masasuggest ko ha. Dito naman sa skills and development, matagal na develop yan sir. Siyempre hindi naman tayo, kumbaga, hindi lang naman
paggising ko, ganyan na ako. Hindi. Matagal na panahon din na-develop, sir, ha? Based sa experience. Yan. Isa Uro de Guzman. Isa Uro de Guzman. Don Saron. AXS staking, boss. Staking ko siya 5 years. Tuloy-tuloy pa din ba ang farming nun? Depende yan sa owner, sir. Pero pag kinumpute mo kasi, higit 5 years eh. Pero syempre, kung ang owner ayaw niya nila paano, wala tayong magagawa. Pero alam ko meron yung tinatawag na bracket kung hanggang kailan eh. Okay, Lord, saan maganda mag-trade bukod sa Binance? Sa OKX ako, OKX. Ano pa ba? Get.io, BitGet, tsaka Bybit. Yan yung mga exchanger natin. Jerome Torres, present sir. Share ko yung YouTube channel mo sa mga friends ko na may malawak na isip ha. Thank you again sir. Nache-check na ako ngayong bago bumili. Ang galing ni Sir James. Sir James. Okay, sa alright. Kaya na Aaron 3811 sir, present. Sana kumita pa tayo dito sir ng bonggang-bongga. Meron tayong event sa Africa, guys. So kailangan ng ating tulong doon. Okay? Ron Music Play 6373. Shout out sir. Xavier Estelo, nakikinig ka din pala ng Chikusay. Sir, vampiro, okay, so alright. High school days yan eh. High school days. Okay, ako din, idol, since 33 pa lang yung stake mo. Nood na ako and watching. Ito, present lagi ito sa atin si Sir Mr. D3519. Shoutout sa'yo, sir. Na-miss kita, sir. Andrew Saint 1046. Lodge, ask ko lang about cookies. May mga apps na need ko i-accept ang cookies. Hindi ba sila delikado? Mahak ka? Salamat, Lodge. Pagaling ka. Yung cookies kasi, guys, depende. May mga third party cookies kasi. Yung cookies, nakakatulong yan sa browse experience mo para gumanda at bumilis yung browse experience mo nung website na yon. Pero syempre, may mga cookies kasi guys na namomonitor ka. Mamomonitor kung saan location mo. Lalo na kung medyo delikado, wag ka mag-a-accept ng cookies guys. Lalo na pag hindi kilalang website. Kung gusto mo, para safe ka, mag-private browsing ka. Yung incognito ba yun? Maano mo yung mag-private browsing ka. Para dun kasi automatic yun na nare-refresh yung cookies. Parang time to time. Parang ganun. Basta safe pag dun mo gusto sa private browsing. Pero dito sa cookies naman, kung legit naman na website, okay lang. Kasi at least may experience mo yung magandang galawan ng website, yung magandang movement niya ba. Pero syempre, pag hindi mo kilala, ingat-ingat din ha. Okay, Spark Life. Wow, present loads. Sa mga apps, ito yung apps ni Sir Tanong pala. Sa mga apps ay depende sir ha, depende. Search mo muna sa YouTube yung apps kung legit kung hindi. Makikita mo yan yung mga, kung halimbawa ibabrowse mo yan, URL muna, tapos check mo kung legit yung link bago mo, minsan kasi dinadaan nila sa website, tapos minsan sa mga phishing site na mali lang yung L ginawang I, parang ganun, yung I ginawang L, yung O ginawang 0. So ingat-ingat din sa ganun ha. Okay, Spark Life 14. Shoutout sa'yo, sir. Ends you. Present, sir. Shoutout po sa inyo. Sir Instinct. Laging present yan si sir, syempre. Present, Lods. Get well soon. Nagkamali ako. Nyay, Lods. Sabing sa ron ako papasok kahapon sa Pixel naman. Madami yata akong iniisip. John Philip. Perbo. Okay. Jomel Santos, 1933. Present, sir. Mukhang napadulasan na yung Binance boss. Nauna pa daw na ban yung ibang exchanger sa Pilipinas na di in-announce. Wala. Talaga, hindi ko pa na-check ha. May mga Bybit pala ako. Check ko nga yung Bybit ko kasi parang hindi ko na-view kanina. Okay, Mark. Shoutout sa'yo sir ha, Sir Jomel. Mark Del Tor, present sir. Pagaling po kayo. HB from Philippines. PH.
Good day, boss. Na-inspired ako sa mga video mo. Thanks and God bless. Present, Sir Instinct. Laging present yan si Sir. Boss, Toby, Das TV, 7511. Boss, anong mas trusted mo, USDT or USDC o USDT? May chance ba madipeg isa dyan? Depende eh. Kasi dati may mga yung BUSD nga nadipeg siya eh. Depende, pero ito pinaka-strong USDT. Ito talagang Tether na una pa yan dati. Paalam nyo guys, nag-start ako sa crypto 2016. Hindi ko pa alam yan, namimili lang ako. Bili lang ako ng bili. Ito, top na to. Bumibili ako, sabi ko bumibili na ako ng USDT. Hindi ko na binabasa eh. Bakit hindi siya tumataas? Sabi ko, bakit yung iba maangat? Yung pala, stable coin siya, men. Alam mo naman tayo, nakwentuhan lang tayo ng mga kapanahunan eh. Nagpo-forex ako nun. Kumbaga, sorry, nauna ba yung forex? Crypto muna, sorry. Nagki-crypto ako nun. Hindi naman, kasi from traditional business, tapos kailan lang ako bumalik sa online. Kumbaga hindi ko siya masyadong pinagpapansin. Basta bumili daw ako, bumili. Ayun. Yun yung mga naging experience ko, guys. Pero ito kasi si USDT, matagal na yan. Tether, matagal na siya. Tingin ko ito hindi madidipeg. I don't know, hindi ko lang masyado to si USDC. Wala naman makakapagsabi guys eh. Pero sa akin strong yan. Ang dami kong USDT. Kumbaga nandyan na tayo nakahold. Pag nagtitipi ako ng crypto ko, diyan ko rin pinapasok. Tron USDT. Okay, so alright. Toby Das TV. Ulit, present sir sa'yo. Nick Arthur Tan. Good day, Lodge. Pagaling po kayo, sir. Salamat, Sir Nick. Shoutout sa'yo. One Piece Highlights 999. Sir, update kita. May pa-airdrop ulit. Lahat ng mga holder ng token, banana token, sir, nag-post na sila kanina. Ang galing. Sir One Piece ha. Thank you sa update. Salamat. Okay, sir. Kaya ba maglabas ng 1M sa isang buwan na hindi naamla? Gusto ko kasi bigyan nanay ko ng birthday niya. Kasi walang nakakaalam sa pamilya ko na may 1M na ako. Gusto ko kasi siyang sumaya naman nanay ko. Oh, ang galing ni sir. Shoutout sa'yo, Sir One Piece. Napaaga pala comment ko, sir. Na-discuss mo na sa gitna ng video yung tanong ko. Okay. So, ayun. Kumbaga, ito nga, sir. Mag-create ka lang ng mag-withdraw ka. Nasa sa'yo yan. Na 5 bangko, tagma magkano lang, di ba? O kung may mga iba ka pang bangko. Ngayon, kung may mga kamag-anak ka naman dyan, mag-withdraw lang sa GCash o sa Union Bank, doon may pasok USDT, yung mga tagta 30 mil, hindi naman questionin yan, 40 mil. O ilang baka mag-anak mo, divide mo lang yan. Mabubuo mo yan, 1 million. Hindi man mabuo yan kasi may mga taxes, may mga less yan sa fee. Pero mabubuo mo pa rin yan. Diskarte na lang yan, sir. Pero syempre, pag maaamla ka lang category, pag walang galawan yung bangko mo, tas biglang pasok ng 500,000 pataas yan. Hindi ka naman amla makakasuhan ka, makukulong, hindi. Hindi yun ganun. May investigation pa yan. Papadala ka muna ng letter. Tapos, hindi man naman ganun basta-basta yan, guys. Basta na ipaliwanag mo naman, hindi yan po. Hindi walang ganun. Nagkakaroon lang kasi ng mga amla-amla na ganyan. Kung yung bangko mo kaka-open na bultuhan, o yung bangko mo taon walang galaw tapos bultuhan, yan mga high risk yan. Yan yung talagang mainit ang mata sa amla. Okay, sir. One Piece Highlights 99. Same, sir. Hold din ako ng gala. 100,000 nga lang. Galing ni sir talaga. Mon_1794. Present, sir. May bagong pakulo Ronin chain, sir. Naglo-launch sila ng token APRS token Aperon game na. Check mo na ba yun? Hindi pa ako. Sa totoo lang, hindi talaga, sir. Medyo busy lang talaga kasi may tinatayo akong bagong kumpanya ngayon. Kaya mula sa renovation sa lahat, talagang hands-on ako. Kasi yun, malapit lang kasi siya sa bahay ko. Kaya andun ako madalas, guys. Okay. One Piece Highlights 999. Present. Siyempre, laging present to si One Piece. Darwin Samala 2133. Sir, present. Prediction nyo sa Pixel. Kung pag-uusapan natin yung mga player, napakaraming player ng Pixel, guys. So malaking potential nito lalo na pagpa-bull market. Pixel talaga.
Pixel sa ngayon ng mga gaming. Sa mundo ng gaming na maraming player, na active player na kumikita. Pixel. Kumpara kay XS, hindi masyado, no? Si Pixel talaga. Ngayon, ang hari naman ng game chain, Ron. Wala nang iba. Okay? Kaya nandun lang tayo. Hindi ko naman sinabi nandun ako disclaimer yun guys ha. Again, pera nyo yan. Disclaimer lang. Ito for educational purposes. Pansarili ko lang to. Risk ko to. Pera ko to. Ako may control nito. Kumbaga, pera nyo. Kayo may control ng pera nyo. Kaya kayo may hawak ng keyboard, ng mouse nyo, yung touchscreen nyo. Walang ibang magkukumbinsi sa'yo kundi sarili mo pa rin. Okay? Kaya yun lang ang mga nag-comment ngayon. Naka 30 minutes and 43 seconds na tayo nagre-record. And yun na nga. Ang lapit na ng bull market guys. Ay ng halving. Check natin ha. Okay. Mga watchlist. Yan. Mag-check din kayo dito sa crypto rank sa mga bago dyan guys. So meron lang tayong 33 days. Halving na. Napakalapit na. Halving. Pag nag-halving kasi base sa kasaysayan, check nyo yung mga halving ng pecha, no? Kadalasan dyan, nagdadump konti. Ito, halving. Ito, hindi na nagdump dito, no? 2020. Hindi kasi natin ma-view, Pero, sa ano kasi yan, nagdadump yan kaunti, saka nagbabay. Andito tayo ngayon, guys. So, ito. Ito yung pecha natin ngayon. So, ayan siya. Magpa-pump and magdadump konti and boom. Base yun, kung ikukumpara mo yung kasaysayan sa 2020 na halving, 2016 na halving, at saka 2012 na halving. Ito, November, July, and May. So, ito yung mga next halving pa. Kaya mapapansin mo dito, pag sinum out mo yan, sinum in mo yan, makikita mo dyan, ito, 16, pagka 17, nag-bum yan, hanggang, ito, bago mag 2018, after, bigla na nag-ganon, sell na. So, ito naman, boom, mangat, tapos, umangat ulit, boom, ngayon, bear market ito. So, ngayon, nandito na tayo. Ang prediction niyan, parang nandito ka sa panahon na yan, guys. O dito na lang. So, kaya ang prediction nila, gaganon, tataas. Pero, syempre, again, hindi po ito financial advice. Binabase lang natin sa nangyari sa history ng Bitcoin. At ayun na nga, shoutout pa rin sa mga subscriber natin. Paramihin natin ang channel natin. Salamat sa mga nag-share sa channel natin, guys. Sa mga may concern dito sa channel natin. Salamat sa inyo, sa mga lagi nagko-comment. Sa may mga natututunan dito kahit kakapiranggot na idea, salita o kung ano man, wisdom thoughts o kung ano man. O kahit anong inspirational na kasi nagsasabi ko na may natutunan kayo. Thank you so much guys sa mga nakikinig. Shoutout po sa 595 subscribers. Unti na lang guys, 405 na lang. 405 na lang, 1,000 na tayo. Share nyo na yung channel natin. Hit nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa channel natin. And see you tomorrow guys. Bye bye.